Sa kalawakan, ang isang astronaut ay nasa labas ng isang satellite na gumagawa ng ilang gawain sa pagkukumpuni. Nang malapit na siyang matapos, siya at ang satellite ay biglang tinamaan ng napakabilis na mga projectiles na galing sa kalawakan. Ang astronaut ay itinulak palayo at ang satellite ay nakatanggap ng matinding pinsala hanggang sa ito ay sumabog. Hindi nagtagal ay tinamaan din ang shuttle at sumabog din na pinatay ang lahat ng mga astronaut sa loob. Sa NASA, nagpapanik ang lahat sa hindi inaasahang trahedya na ito at sinimulan nilang suriin ang footage upang maunawaan kung ano ang nangyari. Natuklasan ng kanilang scanner ang isang grupo ng mga asteroid na patungo sa Atlantic Seaboard at nagmamadali silang ipaalam sa Pangulo habang gumagawa ng plano. Kasabay nito sa isang obserbatoryo, isang lalaki ang gumagamit ng kanyang teleskopyo at napansin ang isang pagsabog sa kalawakan. Sa umaga, nalaman ng mga tao sa New York ang tungkol sa pagsabog ng shuttle sa balita nang biglang humina ang signal nito at nagsimulang bumagsak ang mga bolang apoy mula sa langit. Nataranta at tumakbo ang mga tao habang sunod-sunod na nawasak ang mga sasakyan at gusali, ngunit hindi nagtagal, daan-daang nasawi ang dumagdag dito. Bumagsak din ang mga gusali na nagdulot ng mas maraming pagkasira. Sa kalaunan, ang buong New York ay nagsimulang lamunin ng apoy. Kinumpirma ng NASA na meteor shower ito ngunit wala pa rin silang paliwanag para dito. Ang lalaki na nakakita nito sa telescope ay nakipag-ugnayan sa kanila at ibinahagi ang kanyang nakita, kaya agad na inilipat ng NASA ang Hubble upang tingnan ito. Lumalabas na ang mga bulalakaw mula kanina ay itinulak palabas mula sa sinturon ng isang napakalaking asteroid na tatama sa Earth sa loob ng 18 araw. Kung hindi nila ito mapipigilan, wawakasan nito ang lahat ng nabubuhay sa planeta. Samantala, isang barko ng Greenpeace ang nagpoprotesta laban sa isang offshore oil drilling platform. Ang may-ari na si Harry ay naglalaro ng golf at binabato ang mga aktivista ng bola para lang sa kasiyahan. Sa sandaling iyon, narinig ni Harry mula kay Chick na ang isa sa mga drill ay hindi gumagana at si Harry ay sumigaw habang siya ay pumasok sa kwarto ni AJ upang pagalitan siya dahil dito. Si AJ ay humingi ng tawad ng mas mabilis kaysa karaniwan at si Harry ay naghinala. Nang mapansin niya ang ilang damit ng babae, tiningnan niya ang kama at nakita niya ang kanyang anak na si Grace. Dahil sa pagkataranta, tumakas si AJ sa likod ng pinto at tumakbo sa buong lugar habang patuloy na binabaril siya ni Harry na sinisira ang iba't ibang bagay sa proseso. Kapag tinamaan ng bala ang lampara, nasugatan ng mga piraso nito ang binti ni AJ. Naputol ang paghahabol nang dumating ang mga kliyente, ngunit sinabi pa rin ni Grace kay Harry na kung susubukan niyang kontrolin ang kanyang buhay, magkukwit siya. Sa NASA, nakikipagpulong ang mga siyentipiko sa militar upang talakayin ang mga ideya, ngunit wala sa mga ito ang kapaki-pakinabang. Sa kalaunan, ang isang doktor ay nagmumungkahi ng isang magandang plano dahil ang simpleng pagpapaputok ng mga rocket sa asteroid ay hindi gagana, dapat silang mag-drill dito at maglagay ng nuclear warhead sa loob upang pasabugin ito. Upang gawin ito, kakailanganin nila ang pinakamahusay na mga driller sa planeta. Bumalik sa platform ng langis, ang koponan ni Harry ay nakikitungo sa isang butas ng langis na nagiging sanhi ng pagtalsik ng langis sa kanilang mga mukha. Agad na inalis ni Grace ang mga kliyente at ang mga manggagawa ay nagmamadaling bumaba mula sa kanilang tore habang ang langis ay nagsisimulang sumabog. Sa kabutihang palad, nagawa ni Harry na itago ang lahat bago masunog ang langis. Sa pagtutulungan, nagawa nilang patayin ang apoy. Ang aksidenteng ito ay dulot ng kapabayaan ni AJ kaya sinibak siya ni Harry. Sa sandaling iyon, dumating ang hukbo upang kunin si Harry, ngunit pumayag lamang siyang pumunta kung dadalhin din nila si Grace. Mamaya sa NASA, ipinakita sa dalawa ang kumpidensyal na file tungkol sa asteroid at sinabi ang tungkol sa katapusan ng mundo. Ipinakita rin sa kanila ang isang drill na orihinal na idinisenyo para sa proyekto sa Mars. Gusto ng NASA na turuan ni Harry ang kanilang mga astronaut kung paano ito gamitin dahil siya ang pinakamahusay na driller. Kinikilala ang drill bilang kanyang disenyo. Sinabi ni Harry sa kanila na ginawa nila ito ng hindi maganda at hindi niya maaaring sanayin lamang ang mga astronaut sa loob ng ilang araw upang gawin ito ng tama. Kaya sa halip ay nagboluntaryo siyang sumama sa kanyang koponan upang gawin ang trabaho mismo. Pagkatapos, pinili ni Harry ang mga miyembro ng kanyang koponan at pinuntahan sila ng FBI. Nakita nila si Bear na nakasakay sa kanyang motorsiklo, si Max na nagpapatato, si Hound na kumukuha ng mga babae sa isang bar, si Oscar na nakasakay sa kabayo sa kanyang ranso, at si Chick na nasa kasino. Walang choice si Harry kundi i-recruit din si AJ dahil may gamit siya na siya lang ang nakakaalam kung paano ito gamitin.
Ang koponan ay nabalisa ng marinig kung ano ang magiging misyon, ngunit sumang-ayon sila na gawin ito dahil ang kapalit nito ay kamatayan. Gayunpaman, bilang kapalit, humihingi sila ng ilang pabor, tulad ng mga bayad na bakasyon o pag-alis ng mga tiket sa paradahan. Susunod, ang koponan ay isa sa ilalim sa isang serye ng mga pisikal at psikolohikal na pagsusulit upang suriin ang kanilang kalusugan at ginagawa nilang baliw ang mga doktor sa kanilang mga kalokohan. Wala sa kanila ang sapat na malusog upang pumunta sa kalawakan, ngunit ang NASA ay walang anumang mga alternatibo kaya ipapadala pa rin nila ang mga ito. Pagkatapos ay makikita nila ang mga shuttle na magdadala sa kanila sa kalawakan na tinatawag na Freedom and Independence. Nakasalubong din nila ang mga astronaut na sasama sa kanila sa pangunguna ni Colonel Willie. Para sa susunod na ilang araw, ang koponan ay isa sa ilalim sa iba't ibang anyo ng pagsasanay tulad ng pag-eehersisyo, paglipat sa ilalim ng tubig upang gayahin ang kawalan ng timbang, at paglipad sa mga high-speed jet fighter. Sila ay gumagalaw sa record speed na nagiiwan sa kanila ng labis na pagkahilo at pagsusuka. Sa isang espesyal na silid, isinusuot nila ang mga espesyal na suit na may mga thruster upang magsanay kung paano kumilos sa mababang gravity. Marami ring gawaing ginagawa sa mismong drill para gumana ito ng tama. Sa kalaunan, ang lahat ay nagkaroon ng pagpupulong upang magkasundo sa mga hakbang ng plano. Ang mga shuttle ay titigil muna sa istasyon ng kalawakan ng Russia para sa gasolina, pagkatapos ay lilipad sila sa buwan. Ang gravity ng buwan at paggamit sa mga thruster ay dadalhin ng shuttle sa paligid ng buwan at iposisyon ang mga ito sa likod ng asteroid upang gawin ang pagbabarena. Ang mga siyentipiko ay umaasa na ang mga labi ng buntot ay aalisin din ng lunar gravity, at ang mga shuttle ay lalapag sa dalawang magkahiwalay na soft spot para sa dagdag na pagkakataon. Dapat paputukin ng team ang Nuke bago maabot ng asteroid ang zero barrier o magiging huli na ang lahat. Isang gabi, nakita ni Harry sina AJ at Grace na nagpapainit at sa pagkakataong ito ay hindi na siya tumutol. Hiniling ni AJ kay Grace na pakasalan siya at binigyan siya ng singsing. Ang natitirang bahagi ng koponan ay nagpapaalala kay Harry na si Grace ay nasa hustong gulang na, kaya dapat niyang hayaan siyang gumawa ng kanyang sariling mga pagpipilian. Maya-maya, gumawa sila ng underwater simulation. Sinimulan ng koponan ng pekeng pagbabarena at pinadalhan sila ng mga siyentipiko ng gas pocket upang subukan ang kanilang mga kasanayan sa paglutas ng problema. Binabalaan ni na Harry at Bear si AJ na gumagawa siya ng ilang mapanganib na mga pagpipilian, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito at nagpatuloy na naging dahilan upang mabigo ang pagbabarena. Kung ito ay nasa asteroid, sila ay patay na. Habang nire-reset ng mga siyentipiko ang simulation, sinigawan ni Harry si AJ at ipinaalala sa kanya kung ano ang nakataya dito. Isang araw bago pumunta sa kalawakan, kinumbinsi ni Harry ang nasa nahayaan ng koponan na gumugol ng oras kasama ang kanilang mga pamilya. Si AJ at Grace ay nagpipiknik at nagbabahagi ng isang romantikong sandali. Samantala, binisita ni Chick ang kanyang ex at ang kanyang anak na hindi alam na siya ang kanyang ama. May court order si Chick na nagbabawal sa kanya na lumapit sa kanila, kaya humingi na lang siya ng tawad sa pagiging masamang ama at nag-iwan ng toy shuttle para sa bata. Ginagamit ni Hound ang kanyang libreng oras para makapag-loan at pumunta sa isang club kasama si Max. Lahat ng trabahador ay nakakonsentrate sa kanila dahil sa pera at isang gang ang nagselos sa kanila, kaya nagsimula silang mag-away. Nagsimula silang magpalitan ng ilang suntok at binasag ang mga bote bago sila arestuhin ng mga pulis. Samantala, sa South Pacific, isang bulalakaw ang tumama sa isang ilog at sinira ang bayan na nakapalibot dito, na nagdulot ng maraming pagsabog na nagpabagsak sa mga gusali at pumatay ng libu-libong tao. Sa lalong madaling panahon, nalaman ng buong mundo ang tungkol sa papasok na asteroid at ang lugar sa paligid ng gusali ng NASA ay napuno ng mga mamamahayag. Sa araw ng paglulunsad, sina Harry at Grace ay nagbahagi ng taos-pusong paalam. Sinabi sa kanya ni Grace na engaged na siya at nangako si Harry na babalik siya. Ang Pangulo ay nagsasalita sa national TV at bumabati sa lahat ng good luck para sa misyon. Ang koponan ay nagsimulang suotin ang kanilang suit at si AJ ay kumanta kay Grace upang magpaalam, dahilan upang ang iba ay sumali sa isang magandang bahagi ng chorus nito. Habang sila ay sumasakay sa shuttle, kinuna ng mga kamera ang mga koponan at sa wakas ay sinabi ng ex ni Chick sa kanyang anak na iyon ang kanyang ama. Magsisimula na ang countdown at sa lalong madaling panahon ay matagumpay na inilunsad ang parehong shuttle. Habang nagsisimulang maging matatag ang shuttle, tinanggal ng koponan ang kanilang mga helmet at hinangaan ang kagandahan ng space. Sa istasyon ng Russia, ang astronaut na si Lev ay nakikipag-ugnayan sa kanila upang i-coordinate ang kanilang pagdating.
Ang mga astronaut ng NASA ay mga dalubhasang piloto at perpektong nakadock ang mga shuttle sa istasyon, kaya nagmamadali ang mga koponan upang ilipat ang gasolina. Habang ang iba ay kumukonekta sa mga linya ng gasolina, dinadala ni Lev si AJ sa fuel pod at tinuturuan siya kung paano gamitin ang control panel. Magsisimula ang paglipat, ngunit hindi alam ng koponan ang isang nakatagong pagtagas. Napansin ni AJ ang ilang kakaibang numero sa panel at sinubukan niyang bigyan ng babala ang iba, ngunit hindi nila siya narinig. Nang subukan niyang isara ito, nasira ang lever nito. Tumunog ang alarm at sa wakas ay napansin ni Lev ang pagtagas, kaya pinabalik niya ang lahat sa kanilang mga sasakyan habang sila ni Willie ay bumalik para kay AJ. Ang panel ay nagsisimulang mag-spark at maghiwalay habang ang pagtagas ay nag-trigger ng apoy sa fuel pod. Si AJ ay nagsimulang umakyat sa hagdan nang biglang sumiklab ang apoy, ngunit sa kabutihang palad ay nakaalis si AJ sa tamang oras. Sa lalong madaling panahon ang buong istasyon ay nanginginig, kumikinang, at umuusok. Inutusan ng NASA ang koponan na huwag mag-abala na patayin ang apoy at umalis na lamang. Ang mga astronaut ay bumalik upang ilayo si Willie habang patuloy na lumalaki ang apoy at isinara nila ang hatch sa likod nila upang panatilihing selyado ang apoy. Tinulungan ni Lev si AJ palabas ng pod ngunit hindi nila mabuksan ang pinto. Napansin ni Harry na nawawala si AJ at gusto siyang iligtas, ngunit pinigilan siya ng iba at sinabing huli na ang lahat. Binuksan ni Lev ang isang hatch sa cooling unit at sinabihan si AJ na pigilin ang paghinga dahil ang lamig ay papalamigin ang kanyang baga. Gumapang sila sa masikip na espasyo at bumaba sa kabilang panig ng pinto, kaya tumalon sila sa isa pang koridor bago ito sumabog. Ang mga shuttle ay naghahanda ng umalis kapag ang isang bahagi ng istasyon ay tuluyang nasira, na sinisira ang iba pang bahagi sa proseso. Kung ang shuttle ay hindi gagalaw sa lalong madaling panahon, sila ay madudurog din. Tumakbo sina AJ at Lev ng mabilis hanggat kaya nila at nakarating sa shuttle sa tamang oras. Sa wakas ay lumipad ang dalawang sasakyang panghimpapawid na iniiwasan sa huling segundo ang malaking pagsabog na sumisira sa buong istasyon ng Russia. Ilang oras na lang ang natitira. Ang mga shuttle ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay na may 70% ng gasolina. Sa kalaunan, nakarating sila sa buwan at nagpatuloy para gawin ang slingshot maneuver na sinusunog ang kanilang mga thruster habang ang bilis ay lumampas sa 15,000 milya kada oras. Ang team ay dumaranas ng pressure ng gravity forces sa pamamagitan ng pagsigaw sa sakit, ngunit kalaunan, ang mga shuttle ay nagsimulang maging matatag nang makita na nila ang asteroid sa unahan nila. Maya-maya ay nanginig muli ang mga shuttle kapag papalapit na sila, mabilis na lumilipad upang iwasan ang mga labi sa buntot nito. Ang mga auxiliary booster ay nahulog at tumama sa mga labi na nagdulot ng isang maliit na pagsabog. Ang lahat ng mga labi na ito ay nagpapahirap sa mga shuttle na makapunta sa asteroid. Nakalulungkot na tumama ang Independence at nawala ang kanilang mga thrusters, ngunit walang magagawa ang NASA maliban sa marinig ang kanilang mga tauhan na humingi ng tulong. Ang shuttle ay nagsimulang bumaba at muling natamaan dahil ang mga piloto ay nawawalan ng kontrol dito. Habang isinusuot ng koponan ng kanilang mga helmet para sa life support, nagsimulang masira ang mga bintana at isang bungkos ng mga bato ang biglang tumama sa Independence. Nagdudulot ito ng napakaraming pinsala at pinalipad din ito ang mga piloto at tumama ang kanilang mga katawan sa Freedom. Nagmamadaling magtago sina AJ at Lev sa loob ng cargo bay, ngunit sa kasamaang palad, napatay si Oscar at ang mga astronaut nang magsimulang maghiwalay ang shuttle. Ang Freedom ay bumagsak sa asteroid at iniisip ng lahat na ang buong koponan ay wala na. Malapit nang sumunod ang Freedom at magkaroon ng mas ligtas na landing, ngunit ang shuttle ay dumulas ng ilang milya at nalampasan ang nakaplanong landing area, sa halip ay huminto sa isang mahirap pasukin na lugar. Sa NASA, ang mga siyentipiko ay nawala ang lahat ng komunikasyon sa parehong mga shuttle at si Grace ay nagsimulang magkaroon ng breakdown na si AJ ay posibleng patay na. Gayunpaman, si AJ at Lev ay lumabas mula sa cargo bay na buhay at sinuri nila ang iba pang mga katawan. Si AJ ay umiiyak para kay Oscar na nag-ambala lamang ni Bear na mahimalang nakaligtas sa kanyang upuan. Sumakay ang tatlo sa kanilang drill at gumawa ng isang bungkos ng mga butas sa dingding upang bumukas ito para makatakas sila. Bumalik sa koponan ng Freedom, inilabas nila ang drill at nagsimulang maghukay sa ibabaw. Sa sobrang kunat nito, nabali ang ulo ng drill pagkatapos lamang ng 10 talampakan, kaya napilitan silang huminto. Ang mga astronaut ay namamahala upang makahanap ng ilang signal at mabawi ang komunikasyon sa NASA, ngunit ito ay masyadong malabo.
Pinalitan nila ang ulo ng drill at nagsimulang mag-drill muli, ngunit sa pagkakataong ito ang sobrang lakas ay naging sanhi ng pagputok ng transmission at si Harry ay tinamaan ng shockwave. Napansin nila ang ilang uri ng metal sa ibaba na hindi pa nila nakikita noon. Sa NASA, natuklasan nilang magkakaroon lamang sila ng isa pang pagkakataon na makipag-ugnayan sa koponan sa loob ng 7 minuto, at pagkatapos nito, maaari silang mawalan ng kakayahang pasabugin ng nuke. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan sa kanila si Willie na nagpapaliwanag na ang pagbabarena ay maaaring mas matagal kaysa sa inaasahan. Nang subukan ni Harry na gambalain siya, ipinakita sa kanya ni Willie ang isang card na nagsasabing kumpidensyal ang pag-uusap na ito. Ngunit hindi ito pinansin ni Harry at sinubukang makipag-usap sa NASA. Ngunit nagsimulang makipagtalo sa kanya si Willie at pinalayas siya sa silid na nagsasabing ang pagdadala ng mga driller ay ang pinakamalaking pagkakamali at nawala din ang komunikasyon ng NASA sa shuttle. 5 oras na lang ang natitira, iniutos ng Pangulo na pasabugin ang nuke sa loob ng 5 minuto. Habang papunta na ang hukbo sa tanggapan ng NASA, ipinaliwanag ng mga siyentipiko na ang pagpapasabog ng nuke ay hindi magkakaroon ng anumang epekto sa asteroid, ngunit hindi siya pinansin. Desperado na sumisigaw si Grace at pinaalis sa kwarto. Sa shuttle, nagbukas si Willie ng safe para magbunyag ng baril at nag-order para sa pangalawang protocol. Napansin ni Harry at ng koponan na ang orasan ng nuke ay nagsimulang kumilos at pumasok si Willie na nag-aanunsyo na dapat silang lumikas. Nasa labas pa rin sina Hound at Max at tumanggi si Harry na umalis nang wala sila, kaya sinigawan niya si Willie habang ipinapaliwanag niya na ang pagsabog ng maaga ay hindi makakatulong sa lahat. Nang kumuha si Harry ng tool para sirain ang timer, itinutok ni Willie ang baril sa kanya para pigilan siya. Sa sandaling iyon, lihim na nahak ng mga siyentipiko ng NASA ang connection nito upang idiskonekta ang mga sistema ng Earth mula sa nuke. Nag-ambala si Willie nang tumunog ang timer at ginamit ni Harry ang pagkakataon na patumbahin siya habang si Chick ay ganoon din ang ginawa sa ibang astronaut at kinuha ang baril. Kasabay nito, napansin ng hukbo ang nawawalang koneksyon at binuhay itong muli. Sa pagbabalik ni Hound at Max sa shuttle, nahuli ni Harry si Willie gamit ang kanyang tool at itinuro na walang punto na sumuko ngayon kung mamamatay pa rin sila, kaya pumayag si Willie na hayaan silang mag-drill muli bilang huling pagsisikap. Ilang segundo na lang ang natitira, binuksan ni Willie at ng iba pang astronaut ang panel sa nuke at pinutol ang ilang mga cable hanggang sa pigilan ng timer. Pagkatapos ay muling nakipag-ugnayan ng koponan sa NASA at ipinahayag na ipagpapatuloy nila ang kanilang misyon na ipinagdiriwang ng mga siyentipiko. Samantala ang 3 sa Independence ay na-stock sa harap ng isang bangin. Si AJ ay naghagis ng bato sa pagkadismaya at nang makitang lumutang ito, napagtanto niyang maaari silang tumalon sa bangin salamat sa nabawasang gravity. Sumakay sila sa drill car at binilisan ng pagtalon na matagumpay na dinadala sila sa himpapawid. Gayunpaman, hindi nila makontrol ang sasakyan at bumangga sila sa ilang mga bato. Sa kabutihang palad, nagawang sirain ito ng kotse at nagpatuloy, ngunit ang mga thruster ay huminto sa proseso. Lumabas si Lev at natuklasan na ang mga thruster ay nagyelo, kaya sinimulan niyang i-activate muli ang mga ito. Biglang lumipad ang isang kumpol ng mga bato patungo sa kanila at kailangang kumapit ng mahigpit ni Lev para hindi matangay nito. Matapos ay activate ito ni Lev, umakyat siya sa harap na bintana kasabay ng pagtama ng sasakyan sa mas maraming bato at nagsimulang umikot. Sa pamamagitan ng paghawak sa isang lubid, nailigtas ni Lev ang kanyang sarili mula sa pagkahulog sa huling segundo at sa wakas ay muling pinaandar ni AJ ang mga thrusters na nagpapahintulot sa kanya na mabawi ang kontrol. Matapos sirain ang ilan pang mga bato, ligtas na dumaong ang sasakyan sa wakas. Bumalik sa crew ng Freedom, nagsusumikap sila sa pag-aayos ng drill at nagsimulang kalikutin ni Hound ang mga kagamitan na aksidenteng na-activate ang isang machine gun. Ang machine gun ay nagsimulang sirain ang mga bagay sa kanilang paligid at si Harry ay nagmamadaling patayin ito, habang si Willie ay iniisip na si Hound ay nakakaranas ng space dementia. Biglang nagsimulang mag-crack ang asteroid at isang lindol ang tumama sa lugar. Sinubukan ni Max na isara ang drill, gayunpaman, tila natamaan nila ang isang gas pocket at ang presyon nito ay sobra. Nagsimula itong umapoy bago makaalis si Max at nagsimulang masira ang sasakyan. Hindi nagtagal ay itinulak ito pataas at lumutang ito palayo sa asteroid na nasa loob pa rin si Max. Dahil nawalan ng pag-asa, sinabi ng koponan sa NASA kung ano ang nangyari at hindi nagtagal ay lumabas ang alarma sa buong mundo. Nagsisimulang lumikas ang mga tao, magtago sa mga bunker at bumububol ng kanilang mga huling sandali kasama ang kanilang mga pamilya. Biglang tumama ang isang bulalakaw sa Paris na sinisira ang buong lungsod sa loob lamang ng ilang segundo.
Habang ang papa nila ay nagbibigay ng pampublikong talumpati, ang mga kaguluhan ay sumakop sa mga lansangan. Ang mga siyentipiko sa NASA ay walang maibibigay na mga sagot at si Grace ay naging agresibo habang siya ay humaharap sa kanila. Nang maghanda na ang pangkat ni Harry na umalis, sa wakas ay nagpakita ang grupo ni AJ kasama ang isa pang drill. Matapos ipaalam ito sa NASA, itinali nila si Hound at nagsimulang mag-drill na may 1 oras na lang ang natitira. Nagsimula muling maglabas ng apoy ang pocket gas at gusto ni Harry na umatras, ngunit nanumpa si AJ na alam niya ang kanyang ginagawa at nagpatuloy siya. Sa kanyang pagtataka, nagpa siya si Harry na magtiwala sa kanya. Pagkatapos ng maraming pagsisikap at pagtutulungan ng magkakasama, nagawa nilang umabot sa 800 talampakan ang butas. Maingat na ibinababa nila ang Nook at habang dinadala nila ito sa posisyon, ang asteroid ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Lumilipad ang mga bato sa paligid nila, bumagsak sa mas maraming bato at bumagsak din sa paligid ng koponan. Isang maliit na pagsabog ang nagpalipad kay AJ, ngunit sa kabutihang palad ay hinawakan ni Harry ang lubid na nakakabit sa kanyang suot upang iligtas siya. Patuloy na bumabagsak ang mga labi sa kanilang paligid na nagdulot ng mas maraming pagsabog at napatay ang isa sa mga astronaut. Isang malaking bato ang gumulong sa lupa at ang koponan ay namamahala na makaalis sa tamang oras. Pagkatapos, tinapos nila ang pag-setup ng bomba para lamang matuklasan ni Willie na nasira ang remote detonator. Ibig sabihin, ang tanging paraan para tapusin ito ay kailangan manatili ng isang tao para i-activate ito ng mano-mano. Sinusubukan ng ilan sa kanila na magboluntaryo, ngunit napagpasyahan nila na magpalabunutan sila para dito. Sa kasamaang palad, nakuha ni AJ ang pinakamaikli, kaya nag-alok si Harry na ibaba siya habang ang iba ay naghahanda ng umalis. Sa sandaling lumabas sila ng elevator, hinila ni Harry ang supply ng oxygen ni AJ at kinuha ang detonator bago siya pilit na pinapasok pabalik. Inamin ni Harry na lagi niyang itinuturing na anak si AJ at binigyan ito ng basbas na pakasalan si Grace. Habang dinadala ng elevator si AJ pabalik, sumakay si Harry sa sasakyan ng drill at tinawagan niya ang NASA para makipag-usap kay Grace. Nagbabahagi sila ng ilang huling salita ng pagmamahal sa isa't isa at pag-iyak habang sila ay nagpapaalam. Nagkaproblema ang pag-alis ng shuttle kaya itinulak ni Lev ang astronaut para ayusin ito sa pamamagitan ng paghampas sa system gamit ang wrench. Nang tuluyang lumipad ang shuttle, isa pang lindol ang tumama sa lugar at naitulak si Harry na nabitawan ang detonator. 1 minuto na lang ang natitira para sa asteroid na tumawid sa hadlang, gumapang si Harry pabalik sa detonator at pinindot ang button, kaya tumunog ang Nook sa wakas. Ang asteroid ay pumutok sa isang malaking pagsabog na nagpapayanig sa buong shuttle. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga resultang bahagi ay naiwasan ng Earth ng 400 milya at ang lahat ay nagdiriwang habang pinapanood nila ang maliwanag na liwanag sa kalangitan. Sa huling eksena, matagumpay na dumaong ang shuttle at tumakbo si Grace upang muling makasama si AJ, habang si Chick ay muling nakipag-ugnayan sa kanyang dating asawa at sa kanyang anak. Nang sa wakas ay nangyari na ang kasal, ang mga larawan ng mga pumanaw na miyembro ng koponan ay naging bahagi ng seremonya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.